Assalamualaikum. Salamat. Good morning. Pwede po kayo magpakilala? Okay, si Abdul Hamid Saronay, kasalukuyan designated as Ministry of Municipal Environment and Natural Resources. Municipality. The same time kayo yung protocol ni Mayor. Same time, ano lang, ano lang tayo sa ating municipal mayor as civil establishment. Okay. So, pwede ko may kwentuhan dito sa inyong munisipyo, yung update ninyo, how you maintain the peace and order dito sa inyong munisipyo, at iyan na po yung drug-cleared barangay natin. Actually, ang una-unang sasagutin ko sa inyo po yung isang number. So, yan ang pinakamalaking pangunahin ng palak ng ating municipal mayor o pinakamalaking program ng ating municipal alcalde, yung isang number. So, babago lang nagkaroon po tayo ng municipal peace and order. Saka inabasan ng lahat ng punong barangay, ang 24 barangay, na kampanan nila ang peace and order sa kanilang mga lugar. So, ang gusto ng mayor, yung asikalot na nangyari sa mga barangay, ay aayusin muna sa barangay level. Kung hindi na kaya at sa medyo mabigat ng problema, saka na natin iakyat dito sa municipal level. So sa awa ng Panginoon, kakaunti lang ang encounter na nangyari hindi maganda sa ating lugar. Hindi maiwasan ng ating mga kaibigan na mga members ng dawla, kasi sa lawak naman ng lupain natin, so hindi natin alam kung saan sila paligid na nag-iikot-ikot dyan. Pero actually dito sa lungsod ng Maribong wala namang nangyari na karamdaman dito. About to naman sa drug clear, we have 24 barangay. I think sa aking pagkakalam ay isang barangay lang ang hindi na-clear. Anong barangay po? So ang itong barangay proper, itong mismong barangay proper na ito, kasi medyo malaki-laki rin ito. At saka hindi sa problema sa tao ng barangay proper. Sa dami ng tao dito na naninirahan dito na hindi taga rito, minsan daywan lang, may mga taga-SND, taga-Iligan. Kasi ito ang pinakasentro kumbaga ito ang pinakamalaking. So maraming nakatira dito na according the record ng voters ID, dito siya na-register pero hindi siya nakatira dito. So dyan nahihirapan ng ating barangay chairman kasi may mga record na mga drug record dito. Pero kung hahanapin mo dito, wala dito. Sa ibang lugar nakatira. How many population you have here? Lahat. Opo, the whole municipality. So, kung hindi ako nagkakamali, mayroon tayong more than 25,000, 22,000. Registered voters? Ang registered voters nasa 12,000. 12,000. Ano yung pangunahing source of income dito sa inyong munisipyo? Pangunahing ng resource ng source of income ng ating bayan, lalo na ng ating mga kababayan, ay galing po sa agriculture. Ano yung mga main products niyo po dito sa agri? Tulad ng coconut, corn, kasaba, at saka apak. Saan po natin dinadala yung produkto natin after harvest? So, marami, magkaiba ng natin, ang kasaba nandyan lang sa Matling Malabang Matling Industrial Company. So, ang coconut naman, yung iba, binibiyay pa sa Davao. Yung iba naman dito sa may Usamis Plaza, Usamis. Yung iba naman dito sa Iligan, Lanao del Norte. Then, sir, with regards to your health, ano po yung mga support ng LGU sa health ng ating kababayan? At ano po yung mga ginagawa niyong initiative in case of emergency? So, mayroon po tayong, in case of emergency, mayroon po tayong ginawang post-command magmula naman COVID-19 at magkaroon po tayo ng COVID. Hanggang ngayon, tinutuloy po natin ang post-command natin. Kasi yung post-command natin, general yun, iski sa yung mga nangyaring hindi maganda. At saka nakaulit na tayo sa mga barangay chairman, may mga barangay post-command din.
dito sa atin, ang post command natin dito mismo sa lugar ng municipal hall, kasi nandyan ang ating municipal disasters sa tabi at saka nandun sa tabi yung ating RHU. So yun ang nabasihan namin kung may nangyari. Ang mga barangay chairman ang nagre-report sa post command ng ating municipal. So about naman doon sa sa teamwork ng ating local government at saka itong municipal health officer ang engage natin. So ayos naman yung yung condition sa RHU. Sir, with regards naman po sa ating solid waste management, ano po yung araw na paglilinis natin? Saan natin tinatapon yung basura? May dumping area ba tayo dito? Actually, meron pa tayo at bilang kasi ako ang nakasan na temporary designated na municipal environment and natural resources. So isa po at sa ating trabaho yan itong solid waste. No? So mayroon po tayong field na nag-donate ang ating mga kababayan dyan. Dinonate niya sa lokal. Anong barangay po yung dumping area natin? Ang dumping area natin sa barangay Bagong Bayan. So we have actually, babago lang po pinalinis, saka pinalawak natin ang dump field natin, nasa 15 hectare ang dump field natin ngayon. So, about naman sa schedule ng pag-akot ng basura, kasi may kalayuan din dito, more than nasa 4 kilometers ang layo ng dump site natin. Malayo talaga sa Kabiasnan, malayo sa mga bahay, kasi hindi po pwede na ilagay malapit sa mga tao. So, ang schedule natin to this period. Twice a week. Sir, with regards sa anti-terrorism campaign, nabanggit niyo may command post. Ano pa yung mga ibang support ng LGU sa anti-terrorism campaign natin, especially sa ating AFP family? Okay, ang local government ay naglalatag po tayo ng seminar na mga activities kaakibat natin ng ating mga ulama. Itong mga ulama natin dito. At may mga schedule po tayo na mga Islamic seminar na pinupuntahan natin yung mga lugar kung saan malapit ang sabing lugar ng pinagtatago ng mga ISIS. Doon tayo naglalatag ng seminar na kinakausapang pambayan na ganito ang gawin ninyo at itong paniniwalang ganito ay hindi po makatotohanan niya sa religion ng Islam. Kasi actually we have 100% o 90% ng ulaman sa ating Philippines o sa buong mundo ay hindi sang-ayon sa ginagawa ng mga terorista ng ISIS. So, inaangganyot natin, kinakausap natin ng ang taong bayan at sinasabi na wag na kayong umanib sa ganyang klaseng grupo kasi lalong mag-ihirap pa inyong kabuhayan at saka malalagay po kayo sa kapahamakan. At saka yung natukoy doon sa Quran kung ano ang mga dahilan kung bakit ipinagbawal ang mga ganyang grupo ay sinasabi ng ating mga ulama. Ayun ay tulong ng local government. Programa ng local government yun para maintindihan ng taong bayan na yung mga ginagawa ng mga ISIS, itong mga dawla, Kamusta po? Ano pong resulta doon sa mga focus group discussions nyo sa barangay? Ano po yung naging resulta? So, nung una namin ilatag yun, actually, hanggang ngayon, mayroon na yun. Kasi may schedule kami ngayon, binago namin ngayon. Ano po yung naging resulta po ng mga focus discussions nyo, mga symposiums nyo? Maraming, nung una, yun ang sinasabi ko, nung unang ginawa namin yun, medyo may magkaroon ng mga dialogue. Kasi actually, may mga civilian talaga na yung simpati nila, pagkakaalam nila, totoo yung ginagawa ng mga tao na yan. Pero nung unang piyasokin namin ng programa na yun at ipahayag sa kanila, sabihin sa kanila ang katotohanan, kung ano talagang nakalaad sa Quran, ay medyo nagkaroon ng question doon. Kasi nga nauna na sa kanila yung paniniwala ng mga ISIS eh. Pero nung magkaroon ng dialogue na medyo makatagal, naintindihan nila ang totoo at nasabi nila na tama. Hindi sila pwede kanilogin sa akin. So sir, with regards with that, ano po yung panawagan natin para sa national government? May gusto ba kayong tulong or may gusto kayong parating ang LGU ng Marogong sa national government?
Una-una sa national government, nananawagan po kami na hindi po kami nananawagan para kumbaga kami ay humihingi ng tulong. Nananawagan po kami at ipinarating po natin sa national government na ang lungsod ng Maragondana del Sur sa panahon ngayon, sa dami-dami ng mga proyekto, hindi kaya mga project, hindi kaya mga activities na program na nailatag ng ating gobyerno ngayon, lalo na sa ating bansang autonomous region, Muslim. Kami po ay napakasaya at nakita namin kung gaano kaunlad, gaano karami ang development ng lagi ng bansang government sa ating. So, ang local government of the municipality, lalo dito sa pamumuno ng ating makakumbabang mayor, kami po ay nagpapasalamat sa BARB sa pamamalakad ng Nora Islamic Liberation Front at mananawagan po kami sa national government at sana po ipagpatuloy po, tulungan po ang BARM na may taguyod at may tuloy-tuloy ang kanilang adhikain para sa kapayapaan ng ating region. Maraming salamat po.